Ikalimang kabanata. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus na naparito sa mundo ay napatunayang anak ng Diyos sa pamamagitan ng tubig nang magpabautismo siya, at sa pamamagitan ng dugo nang mamatay siya. Hindi lang sa tubig kundi sa pamamagitan din ng dugo. At ang mga bagay na ito'y pinatotohanan din sa atin ng banal na Espiritu. Dahil ang Espiritu ay katotohanan, kaya may tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang banal na Espiritu, ang tubig nang magpabautismo siya, at ang dugo nang mamatay siya. At ang tatlong ito'y nagkakaisa. Tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao. Ngunit higit na maaasahan ang patotoo ng Diyos dahil siya mismo ang nagpatotoo tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoo ng Diyos. Ang sinumang hindi naniniwala sa patotoong ito ay ginagawang sinungaling ang Diyos dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ang sinumang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ang Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Kung nakikita ninyo ang inyong kapatid kay Kristo na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan, ipanalangin ninyo siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Ito ay para lang sa mga nakagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan. May mga kasalanang nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong nakagawa ng ganitong kasalanan. Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan. Ngunit may mga kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan. Alam nating ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng diablo. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan.